Sa kasaysayan ng boxing ay maraming kahanga-hangang istorya kung paano nila nalampasan ang lahat ng hirap at pagsubok para maging isang legendary champion at maging idolo ng karamihan. Mayroon ding mga nasira at nagtapos sa kahihiyan ng karera sa boxing dahil sa kayabangan at pagkasilaw sa kasikatan. Pero ang kwento ng ating bida ngayon ay bukod tanging kakaiba sa mga naging kampiyon sa boxing. Isa sa pinakamalakas na boksingero noong dekada 2000 ay ang knockout artist mula sa bansang Venezuela na si Edwin El Dinamita Valero. Si Valero ay naging 2-division champion na may undefeated record na 27 na panalo. Malakas ang mga suntok ni Valero. Lahat ng nakalaban nito ay tinapos niya via knockout. At nakapagtala din si Valero ng world record dahil 18 sa panalo nito ay tinapos niya sa unang round via knockout. Para sa mga Venezuelans, si Valero ay isang bayani at inspirasyon dahil sa pag-angat niya mula sa kahirapan at sa tagumpay niya sa larangan ng boxing. Sa kabila ng kanyang angking talento, maraming mga pagsubok at problema ang pinagdaanan ni Valero na naging sagabal sa kanyang boxing career. Marami ang naghihintay kay Valero dahil madami pa sanang mabibigat na laban na naghihintay sa kanya kung hindi lang siya namatay noong 2010. Nanatiling isang malaking katanungan para sa mga boxing fans kung kaya bang talunin ni Edwin Valero ang mga bigating pangalan sa boxing tulad nila Manny Pacquiao, Juan Manuel Marquez at Floyd Mayweather. Sa videong ito ay pag-uusapan natin ang istorya at babalikan natin ang naging boxing career ni Edwin El Dinamita Valero at malalaman nyo din mamaya kung ano ang tunay na dahilan kung bakit hindi nangyari ang laban ni Edwin Valero at ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. May lakas ng kamao na pang welterweight kahit nasa featherweight at lightweight pa lang ayon sa mga trainer at nakasparring nito noon. Dahil sa agresibo nitong lumaban, ikinumpara ito sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao at minsan ang sinabi ni Edwin Valero noon na kayang-kaya daw niyang pabagsakin si Pacman. Ipinanganak sa Bolero Alto, Merinda, Venezuela noong December 1981. Gaya ni Pacquiao ay mahirap lang din ang kanyang pamilya. Sa murang edad na 7 taong gulang ay hiwalay na ang kanyang mga magulang kaya maagang namulat para magbanat ng buto. Pagkalipas ng ilang taon, si Valero ay huminto sa pag-aaral sa edad na 9 na taong gulang dahil sa kahirapan na tumutulong na lang sa kanyang nanay sa paghahanap buhay. Inilarawan ni Valero ang kanyang buhay na sobrang hirap at hindi normal dahil halos wala daw silang makain sa pang-araw-araw. Noong 12 taong gulang na si Valero ay naranasan ito na mamuhay mag-isa at naging batang kalye sa lungsod ng Venezuela. Ayon pa sa kanya ay sumali siya sa mga gang at mga gulo sa kanilang lugar kasama ang paggamit na ipinagbabawal na gamot. Hanggang isang araw ay may nag-alok kay Valero ng trabaho sa isang tindahan ng bisikleta. Dito na nagtrabaho si Valero at ang may-ari pala ng bike shop na ito ay isang dating boksingero. Nakitaan ng may-ari ng determinasyon at taglay na tapang si Edwin Valero. Dito ay hinikayat si Valero ng kanyang amo na pasukin ang mundo ng boxing. Dahil nga mahilig sa away itong si Valero, nainganyo naman ito at pumayag na mag-boxing na lamang. Lumipat si Valero sa boxing gym sa pangangasiwa ni Oscar Ortega at ito na nga ang nagsilbing tahanan ni Valero ng mahabang panahon. Boxing ang naglayo kay Valero sa madilim na landas nito sa buhay kalye at ang nag-ahon sa kanyang pamilya sa kahirapan. Nagsimula ito sa kanyang amateur career sa edad na 12 taong gulang. Maraming namangha kay Valero sa loob ng boxing gym dahil may taglay na itong lakas at masipag mag-training araw-araw. Maganda ang kanyang amateur fights dahil naging amateur star ito na nakapagtala ng 86 wins, 6 na talo at 45 knockout win. Naging 3 times Venezuelan amateur champion din ito. Sa panahon ng pagiging teenager ni Valero, nasasangkot pa din ito sa mga gulo at gang. Ilang beses na din itong nakulong. Nang panahon na ito ay may balak na sanang lumaban si Valero sa kanyang professional career. Ngunit naaksidente ito sa motor taong 2001. Bumangga ang sinasakyan nitong motor sa likod ng kotse. Walang suot na helmet si Valero kaya nadali ang kanyang ulo. Kaya nagkaroon ito ng cerebral hemorrhage at fractured sa ulo. Pero mapalad at nakaligtas pa din si Valero. Pagkatapos ng mahigit 1 taon na pagpapagaling, binigyan si Valero ng basbas ng doktor at pinayagan na itong lumabang muli sa boxing. Nagsimula sa professional career si Valero noong July 9, 2002 laban kay Eduardo Hernandez. Tinalo niya ito by knockout sa round 1. Mapapansin din ang kanyang poknat sa ulo sa kanyang mga ilang laban noong nagsisimula pa lang ito sa pro boxing.
Mula 2002 hanggang 2006, pinatumba lahat ni Valero ang kanyang mga nakalaban sa loob ng unang round. What a punch, what a delivery, what hands... Pambihirang lakas nga ba ang taglay ni Valero o sadyang malambot lang ang mga panganang nakakalaban nito? Pagkatapos ng 12 bites ni Valero sa kanyang professional career ay pumirma ito ng kontrata sa Golden Boy Promotion noong 2003 pagkatapos patulugin ni Valero si Thomas Zambrano sa unang round. Noong 2004 may nakatakdang laban si Valero pero bumagsak ito sa medical dahil nakitaan ng small blood clot sa kanyang utak na resulta ng aksidente sa motor. Nagpatingin sa iba't ibang doktor sa New York at LA si Valero, ngunit ang sabi ng doktor sa New York na hindi na pwedeng lumaban muli si Valero. Pero ang doktor na tumingin sa kanya sa LA ay wala naman nakitang problema kung sakaling lalabang muli si Valero. Dahil nga sa issue na iyon ay naban si Valero sa Amerika matapos maglabas ang New York Athletic Commission ng isang order na hindi na pwedeng lumaban si Valero sa loob ng Amerika. Pero naniniwala pa din si Valero na politika ang dahilan kaya naban ang laban niya sa Amerika dahil sa pagsuporta sa kaibigan nito na presidente ng Venezuela na si Hugo Chavez. Makikita naman yung tattoo sa dibdib ni Valero dahil ito ay mukha ng kanilang presidente na si Hugo Chavez bilang tanda ng pagsuporta sa Pangulo. Kilala si Hugo Chavez na kalaban ng bansang Amerika ng panahon na iyon. Ito din ang isang dahilan kung bakit hindi maikasa ni Bob Arum ang dream fight na inaasam ng mga tao na Pacquiao versus Valero. Matapos ang mahabang pamamahinga sa boxing, lumaban na lang si Valero sa labas ng Amerika. Ito ay sa mga bansang Argentina, Panama, Venezuela, Japan at France. Dahil nga sa galing ni Edwin Valero, ay napabalitang naging interesado si Freddie Roach dito at kinuha itong sparring partner ni Manny Pacquiao para sa paparating na laban nito kay Erik Morales. Ngunit wala ngang footage mga idol dahil closed door nila ito ginawa. Nang matalo si Pacquiao kay Erik Morales, kinuha naman ni Erik Morales si Edwin Valero bilang sparring partner. Dito nga ay binugbog lang ni Valero itong si Erik Morales at binasag pa ang ilong nito. You can see... Champion si Valero sa Super Featherweight Division noong February 2006 para sa WBA Super Featherweight Title Eliminator. Pagkatapos niyang matalo si Wyver Garcia sa unang round, nakuha nito ang titulong WBA Fedelatin Super Feather para magkaroon ng tsansang makalaban sa isang world title. Isang buwan lang ang lumipas, lumaban ulit ito para depensahan ng kanyang titulong WBA Fedelatin Super Featherweight title laban kay Guinero Trazancos at tinapos lang ang laban sa round 2. Dito na natapos ang sunod-sunod na panalo ni Valero via knockout sa unang round. Long left hand, that looks his body shot it was, winded, waved it off straight away. Noong August 5, 2006, dumaya si Valero sa bansang Panama upang labanan ng kampiyon at ang may hawak ng WBA Super Featherweight title na si Vicente Mosquera. Hawak ni Mosquera ang record na 24 wins, 1 talo at 12 knockouts. Pinabagsak ni Valero si Mosquera ng 2 beses sa unang round, ngunit nakabawi si Mosquera sa round 3. Dito nalasap ni Valero ang unang knockdown sa kanyang karir. Sa galit nga ni Valero, binugbog at tinapos niya ang laban sa loob ng round 10 at itinanghal na WBA Super Featherweight Champion. Nadepensahan ito ni Valero ng 4 na beses at naipanalo lahat via knockout. Nang panahon na ito ay si Manny Pacquiao naman ang may hawak ng WBC Super Featherweight title. Nang talunin nito via split decision si Juan Manuel Marquez. Nais ni Valero na makaharap si Manny Pacquiao para sa Unification WBC-WBA title match sa Super Featherweight at nagantay ito sa desisyon ng kampo ni Pacquiao. Dahil nga sa Amerika lumalaban si Pacquiao at hawak ito ni Bob Arum, nahirapan silang ikasa ang laban sa kadahilan ng ban itong si Lucero sa bansang Amerika. Kaya ang ginawa na lang ng kampo ni Pacquiao at Bob Arum ay umakyat na lang ng timbang sa lightweight division para harapin si Dangerous David Diaz. Pagkatapos manalo ni Pacquiao ay inanunsyo naman ni Edwin Valero na aakyat ito ng timbang sa kaparehong timbang ni Pacquiao sa lightweight division dahil nais nga nitong harapin si Pacman. Naging number 1 contender nga itong si Valero sa titulong hawak ni Pacquiao na WBC lightweight title. Pero dahil hindi nga pwedeng lumaban si Valero sa Las Vegas at sa ibang pang estado sa Amerika, hirap si Bob Arum na ikasa ang kanilang laban. At dahil nga wais mag-isip itong si Bob Arum, ay alam nito na hindi masyadong kikita ang labang Pacquiao versus Valero kung sa labas ng bansang Amerika gaganapin ang laban.
Kaya napagdesisyonan na lang ng kampo ni Pacquiao na ibakante ang kanyang WBC lightweight belt at umakyat muli ng timbang para harapin si Oscar De La Hoya. Ngunit alam nyo ba na nag-request ang kampo ni Edwin Valero na maging sparring partner ni Oscar De La Hoya para sa paparating na laban niya kay Manny Pacquiao? Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay pinauwi itong si Valero dahil sa sobrang lakas at talagang iniingatan din nila ang kalusugan ni Oscar De La Hoya dahil may paparating itong laban kay Pacquiao. Sobrang lakas nga raw sa mid-session at kailangan pang magpalitan ng mga trainer nito dahil hindi kinakaya ang lakas ng mga suntok ni Valero. Matapos ngang bugbugin ni Pacquiao si Oscar De La Hoya ay naimbitahan ni Pacquiao sina Edwin Valero at David Diaz sa kanyang ika-30th na kaarawan dito sa ating bansa at nakapanayam si Valero ng ilang media dito sa Pilipinas. Napabalitang susunod na lalaban si Pacquiao sa junior welterweight at hindi na interesadong bumalik pa sa lightweight division dahil gusto nga nitong labanan ng pinakamagaling sa junior welterweight na si Ricky Hatton. Kaya nagkomento dito si Edwin Valero na madali lang daw para kay Pacquiao patulugin itong si Ricky Hatton. Ngunit kung sila daw ang maglalaban ay sinisigurado niyang patutulugin niya si Pacquiao. Dahil nga sa inip ni Edwin Valero, lumaban na lang ito noong March 2009 para sa binakanteng titulo ni Manny Pacquiao noon na WBC lightweight title kontra sa number 2 contender na si Antonio Pitalua ng Colombia. Kilala si Pitalua bilang knockout artist at may impresibong kartada ito na 46 wins, 3 talo at 40 dito ay tinapos niya via knockout. Ngunit hindi nasindak si Valero sa record ni Pitalua. Pinugbog at pinaulanan niya lang ito ng mga suntok sa loob ng round 2 dahilan para ihinto ng referee ang laban. Nanalo dito si Valero via round 2 KO at napasakamay ang bakanteng WBC lightweight title. Dahil sa panalong ito ay naging 2 division champion si Valero. Taong 2009 sa kaparehong taon din ay naaresto si Valero sa Texas, USA dahil nakainom ito habang nagmamaneho. Sumunod nga na eksena ay gusto sanang gawing undercard ni Bob Arum si Valero para sa laban ni Pacquiao versus Miguel Cotto. Pero hindi natuloy dahil na-refuse ang US visa nito dahil sa mga kasong nangyari kay Valero. Kaya napilitan na lang lumabang muli si Valero sa Venezuela para depensahan ang kanyang WBC lightweight title kontra kay Hector Velasquez. Panalo dito si Valero via 6 rounds corner stoppage at kung maaalala, tinapos din noon ni Pacquiao si Hector Velasquez via 6 round TKO noong nasa super featherweight pa ito. Taong February 10, lumaban naman si Valero sa Mexico kontra kay Antonio De Marco. Tinalo niya ito by TKO sa round 9. Ito na din ang nagsilbing huling laban ni Valero sa boxing na may record na 27 wins with 27 knockout. Pagkatapos nga ng impresibong panalo ni Valero ay pinag-uusapang muli ang posibleng laban ni Pacquiao at Valero dahil gusto ni Freddie Roach na maglaban ng dalawa at matuldukan na ang usap-usapan kung sino talaga ang mas magaling at mas malakas sa dalawa. Ngunit tila malabo na nga itong mangyari dahil nasa welterweight na si Pacquiao ng panahon na yon at si Edwin Valero naman ay bumalik sa kanyang problema at mga bisyo. Kaya mas lalong hindi na natuloy ang inaasam na bakbakan. March 2010, na-ospital ang magandang asawa ni Valero na si Jennifer Carolina na may edad 24 years old sa kadahilanang nabali ang buto sa ribs at baga. Pinagbibitangan si Valero na binugbog niya ang kanyang asawa pero nilinaw naman ng attorney ni Valero at ang kanyang asawa na ang dahilan ng bali sa ribs ay nalaglag ito sa hagdan habang sinusuri ang tangke ng tubig sa bubong ng kanilang bahay. Nagmamadaling pumunta si Valero sa ospital kung saan ginagamot ang kanyang asawa pero inaresto ito ng mga otoridad dahil daw hinaharas niya ang kanyang asawa at nagwawala sa ospital. Tumanggi itong magpaaresto pero walang nagawa si Valero kundi sumama na lamang. Agad namang sinuri si Valero ng mga pulis at nagpositibo sa alkohol at ipinagbabawal na gamot si Valero pagkatapos maaresto. Sumailalim ito sa rehab bilang utos ng korte. Dapat 6 na buwan lang ang rehab nito pero pagkatapos ng 9 na araw ay tumakas si Valero. Napabalitang dumaan sa matinding depresyon si Valero kaya sinasaktan daw nito ang kanyang asawa kabilang ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang ina. Taong April 18, 2010, 1 buwan lang ang nakalipas, naaresto na naman si Valero dahil umamin ito sa pagpaslang sa kanyang asawa sa isang Intercontinental Hotel sa Venezuela. Nagtamo ng maraming saksak sa katawan si Jennifer Valero at inaresto ng mga pulis si Edwin Valero. 1 araw matapos siyang makulong, natagpuan wala ng buhay si Valero sa kanyang selda at ayon sa investigasyon ng mga pulis ay nagbigti ang boksingero gamit ang kanyang basang jogging pants. Sa pagkamatay ni Valero sa edad na 28 anyos ay natapos din ang kanyang mga pangarap na maging isang superstar sa larangan ng boxing.
Kahit ang kanyang mga kababayan sa Venezuela ay labis na nasaktan sa pagkamatay ng isang boksingero na itinuturing nilang bayani at inaasahan nilang magtataas ng bandera ng Venezuela. Pero alam nyo ba mga idol na may isang boksingero na parehong naka-sparring ni Pacquiao at Valero na nagsasabing si Valero daw ay ang mas malakas sa dalawa na kapag naglaban daw ito ay paniguradong matatalo si Pacquiao. Maging ang mga boxing trainer ni Mikey Garcia ay nagsasabi na kayang-kaya daw talunin ni Edwin Valero si Manny Pacquiao dahil mas mabibigat daw ang mga suntok nito kumpara kay Pacquiao. Nabanggit nga ni Mikey Garcia na sa lahat raw ng naka-sparring niya ay si Edwin Valero ang pinakamalakas. Valero would have beat him. You think so? Yeah, his power is just unbelievable. You sparred both. And with Manny, I had an easier time with Manny than I do with Valero. With Valero, it was just crazy. You had to be super careful. I wouldn't even try to hit him. I'd be very defensive. His power is scary. At yan nga po ang buong istorya ni Edwin Valero. Maraming salamat po.